Naghubad at nagtatatalon ang kanyang anak ng dahil sa Roblox. Panoorin po natin. Naghubad ka ng shorts mo, tapos nag-run ka, di ba? Ano yun? Bakit ka naghubad ng short mo? Bakit? Napatas sa akin. Ha? Napatas. Task mo. Saan mo task? Roblox. Sa Roblox? So, meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo? Naglubad sa nagtatalon. Huhubad ka tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino? Si James. Sino si James? James. Ano nakalagay? James 489. James 489. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka tapos tatalon ka, ano mangyayari? Trophy tsaka next stage. May trophy tsaka may next stage. Tatakot ka? Tatakot ka? Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Huwag kayo na matakot, ha? Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay? I love you. Isang nag-viral na babala ang kumakalat ngayon sa social media kung saan isang natatakot na ina ang nananawagan na burahin po ang larong Roblox matapos maghubad at magtatatalon ang kanyang maliit na anak dahil ito po ang mismong ipinapagawa ng isang hindi kilalang kalaro sa loob ng online game. Bilang mga magulang at tagapangalaga, responsibilidad natin na gabayan at protektahan ang kaisipan ng ating mga anak mula sa mga panganib ng digital world. Pinaalalahanan tayo, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Napaka-alarming po talaga kapag nakakakita tayo ng mga ganitong balita sa ating social media. Marami po sa atin ang nag-iisip na kapag ang bata po ay nasa loob lang ng bahay at tahimik na humahawak ng cellphone, ligtas na sila sa anumang kapahamakan. Pero ang katotohanan, ang internet at ang mga online games po ay parang isang malaking bukas na pintuan kung saan pwedeng pumasok ang mga maling tao at masasamang impluensya diretso sa loob ng ating mga tahanan. Ang inosenteng isipan po ng isang bata ay madaling mauto at mamanipula ng mga estranghero na may masasamang intensyon. Kaya naman po ang isang simpleng laro po ay pwedeng maging simula ng isang matinding panganib sa kanilang pagkatao at kaligtasan. Ipinapakita ng sitwasyong ito na ang pagpapalaki sa mga anak sa panahon ngayon ay nangangailangan po ng mas matinding atensyon at seryosong pagbabantay. Sa Biblia po, malinaw na itinuturo na ang mga bata po ay mahalagang regalo at pamana mula sa Panginoon. Ibig sabihin po, tayo ang itinalaga ng Diyos upang maging mga tapat na katiwala na magbabantay sa kanilang buong kapakanan. Hindi lang po sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa kanilang moral at espiritual na kalagayan. Ang pagbibigay po ng gadget para lamang manahimik ang bata o para maaliw sila habang tayo ay abala ay isang bagay na pwedeng magdulot po ng malaking pagsisisi sa huli. Mga kapatid, we need to actively guard their hearts and minds from the toxic elements of this digital generation. Dito pumasok ang napakagandang aral po mula sa salita ng Panginoon patungkol sa kahalagahan ng pagtatakda ng mga hangganan o boundaries. Ang proteksyon ng isang pamilya ay nagmumula po sa maayos na disiplina at maingat na pagsubaybay sa pang-araw-araw nilang mga buhay. Ang isang magulang po na tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak ay hindi matatakot na magbawal o mag-delete ng mga applications na alam nilang makakasira sa magandang asal ng isang bata. Kung nakikita natin na ang isang laro tulad ng Roblox ay nagiging daan po upang magawa ng bata ang mga hindi kanais-nais at mapanganib na bagay dahil lamang sa utos ng isang kalaro sa internet, marapat lamang po na umaksyon tayo agad ng may katapangan at walang pag-aalinlangan. Mga kapatid, true love means setting healthy boundaries to protect their innocence. Matututunan din po natin sa Biblia na ang masamang kasama ay madaling nakakasira ng magandang ugali at prinsipyo sa buhay. Sa online world, napakahirap malaman po kung sino talaga ang tunay na kausap ng ating mga anak. Dahil ang mga masasamang tao ay pwedeng magtago sa likod ng mga nakakatuwang avatar at mga peking account.
Kaya naman po, napakahalaga na ibalik natin ang kultura ng bukas at tapat na komunikasyon sa loob ng ating pamilya. Imbis po na hayaan natin silang maaliw ng mag-isa sa kanilang mga virtual na mundo, bigyan natin sila po ng sapat na dekalidad na oras. Makipag-usap po tayo sa kanila at turuan natin sila kung paano kilalanin ang tama at mali base sa mga utos ng Diyos. Mga kapatid, building strong family connections is our best defense against online threats. Huwag po nating hintayin na magkaroon muna ng masamang karanasan ang ating sariling mga pamilya bago tayo magising at kumilos sa katotohanan ito. Ang kumakalat na balitang ito ay isang malakas na panggising sa ating lahat upang maging mas mapanuri sa bawat bagay na pinapayagan po nating pumasok sa isip ng susunod na henerasyon. Ang teknolohiya po ay isang magandang instrumento kung ito po ay nagagamit sa tamang pamamaraan. Pero kapag ito po ay nagiging bantana sa kaligtasan at dignidad ng ating mga anak, kailangan po nating piliin ang mas ligtas at tamang desisyon. Maging matapang po tayo na gabayan sila sa tamang landas habang sila po ay bata pa upang lumaki silang may karunungan at tamang pagpapasya. Mga kapatid, let us cover our children with prayers and intentional parenting every single day. Sa huli po, ang ating maingat na gabay at patuloy na pagsubaybay ang magsisilbi pong pinakamakatotohanang kalasag ng ating mga anak laban sa mga mapanlinlang na bitag sa mundong ito. Ang pagpili po na maging mahigpit sa paggamit ng mga gadgets at applications ay hindi pagkakait po ng kasiyahan nila. Bagkus ito po ay isang wagas na pagpapakita ng pagmamahal upang masiguro po ang isang maganda at ligtas na kinabukasan para sa kanila. Patuloy po nating hingin ang karunungan mula sa Panginoon upang magampanan natin ng buong katapatan ang dakilang tungkulin na ito. Kapatid, stand firm as protectors of your home and always lead them closer to the safety of God's love. Mga kapatid, ang mga application sa cellphone ay madaling burahin, pero ang magandang asal at proteksyon sa anak ay habang buhay na dapat iingatan. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.